So today, many believers struggles with anxiety and worry. As children of God, we are called to experience the peace that transcends all understanding. But the reality is that we often find ourselves consumed by the anxious thoughts and feelings. Mas mulabaw ang kabalaka, mas mulabaw ang kaning problema, huna-huna sa mga problema, kaysa kalinaw nga atong nabatunan sa Dios. Yan ang totoo. Daghang mga Kristohano ning anang na-experience. See, instead we will experience the peace that comes from God. Mas lalong mulabaw gyud kaning worry. Nga unsa ka mahitabo sunod bulan, sa kayang dangatan, di ba? In this teaching, we will explore biblical principles and practical strategies for overcoming anxiety and finding true peace in Christ. Now, tatlo ulit ang punto na pag-aaralan. Number 1, recognize the source of anxiety. Asa gikan ng anxiety? So, dapat nakabalo ka. What is the source of anxiety? Now, ato ablihan na itong Biblia. In John chapter 14:27. Anong sabi? 27. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan ihatag ko kaninyo. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlok. So tinaw sa gibasa diri, ang kalinaw sa Dios ibilin niya sa ato. Now, ang sunod nga verse sa Philippians, Filipos 4, beginning with verse 6, ay sabi niya, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo, og sa kalinaw, og ang kalinaw sa Dios, nga dili matungkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing o huna-huna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Amen. Okay. Diri sabi niya, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. O paminaw, kung sabay atong ginakabalakan, daghan. Tino, dili. Lingay mong tapad, nabalaka ba na? Murag na balaka, di ba? Okay. So, daghan tagi kabalakan. Ang sabi sa Bible, ayaw kamo kabalaka maski unsa. Di ba? Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Pangayua sa Dios, ubanig pasalamat. Wala ba nimo na dawat pasalamat na daan ng Dios? Diba mo na isikreto? Uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo. Napay nag-ampo, murag reklamo na sa Ginoo. Kakatry ba mo anak? Nani-ampo ba? Nangayo to sa Dios, pero murag reklamo na, Lord, nagsimba ba ako ganina? Tubaga ng akong pag-ampo. Diba? So murag reklamo na. Ang iyon diha, uban sa inyong pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. So dapat atong mga pag-ampo kanunay gakuyog ang pasalamat. Okay. And then sabi niya, og ang kalinaw sa Dios nga dili matungkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing, huna-huna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Naay manalipod sa atong huna-huna ug sa atong kasing-kasing. Okay? Magmalinaw ng tao. Bisan wala patong imong gikinahanglan, basta nangayo ka sa Dios, magmalinawon ka. Amen. Ini mong tapat pagmalinawon. Okay. Asa daw gikan? Yung title ka kanina, ang point number 1 is recognize the source of anxiety. Anxiety often stems from a lack of trust in God's sovereignty and the tendency to rely on your own understanding. O say source daw sa anxiety, kanang nakulangan ka sa imong pagsalig sa Dios. Pag magkulang na gani ang imong pagsalig sa Dios, magsugod na kag mabalaka, magsugod na kag magproblema,
magdaghan na kayo ang musulod sa imong kasing-kasing o sa imong una-una. Hangtod nga di na nimo makontent, mo na mo ambak na lang. Diba? Pero, pagka kanang mayroong labi ng tao kanang wambak na ma-disappoint na niabot na sa punto nga disappoint na siya sa sarili nga nakaingon na siyang wala na ko'y mabuhat. Kabalo ka na panahon nga importante kaning mo ingon kag wala na ko'y mabuhat. In times that we surrender to God, Lord, wala gyud ko'y mabuhat. Nindot na. Pero naay panahon pod nga pag mag-end nga moingon ang taong wala na siya mabuhat, wala na siya mapaingnan. I-end na niyang life niya. May mga ganon din. So Kristohanon, dili ta exempted ni ana. Dili mo exempted sa kabalaga, dili mo exempted sa problema, naidaghan nagapabalaka sa tuwa, naidaghan nagapaproblema sa tuwa. Now, identify the root causes of your anxiety, whether it is financial concern, pwedeng ka pa problema sa imo financial concern, pwedeng relasyon, as in relasyon, di ba? Ang mga karelasyon nato, relational challenges, hindi ka murag paminaw nimo dili ka accepted sa grupo, paminaw nimo outcast ka, di ba? Nagahatod pod na og anxiety. Kanang nanay mong mga amigo pero nanay mong mga amiga pero murag wa kanila makit-it. Try ninyo na. Dali ra kay mapiktaran ng mga batanon ni ana, gasakit dayon ang dughan. Diba? Niyawa siya kabalo nga ang iyang amiga kay malit na, kadali-dali. Di yung ka mapansin kaya niya ko na na dito basi ko niya di pasudlon sa iyang maestra. Diba? Kung naghay ka, huwag yun mo ito baghain yung walay, nidlusot ra. Huwag yun kapansina. Ikaw yung taon, grabe na yung sagmuyo. Gasakit tayo yung dughan, kaya huwag kapansina. Bantay ka lang niya. Diba? Bubalos. Diba? Karoon tayo di man makabalos. Nagdako ang problema niya sulod sa mong kasing-kasing. Relational challenges. Ano pa? Fears about the future. Kahadlok kung sa kahang may tabo ugma. Kung sa kahang may tabo sa umalabot. Mao ni ang atong mga gikanabalakan. Kung sa pamaigsoon, sa panahon nga natay mga problema nga ginatubang, mga worries, mga kabalaka, o sa mga butang atong nasinati, kailangan lang din nato muduol sa Dios pinaagi sa mga pag-ampo. Duol sa Ginoo. Bring these areas of your life before God in prayer, acknowledging your need. Isulti sa Dios ang imong gikinahanglan. O ang kalinaw sa Dios iyang ihatag sa imuha. Dili man niya ihatag ang imong gipangayo, pero hatagan kaniya kasing-kasing nga malinawon. Huna-huna nga malinawon. Kay giduol nimo sa Dios. Amen. So na-try na ba ninyo ga problema mo? Ayaw dayon mo pag problema. Idool sa Ginoo, Lord, ma-aksyon ako ka problema. Isulti nimo unsay imong gikabalakan, nag-worry ba ako, Lord? Nga nabi outing, pero ang tudlo pa ko kahatag sa akong part. Problema nang dako. Basi ko niya, imong balon, imong sudan, akong kanon, di ba? Si may nganang kahintang ba? Wala sa problema ba yan na mabalaka ka? Pero sa panahon nga mga ingana diya, yun sa'y buhato di mo, duol sa Ginoo. Di ba? Sabi na kayo mga bata ron, dali, mga batanon, dali kayong masakitan. Di ba? Dali kayo masagmuyo. And then maglantaw din sila sarili, makaluluoy sila. Dapat mo lang taon, so what? Kung di ko naman pansinin. Basta gipansin ta ka. Period. Nara kasi ito. Diba? Hindi ka mo pansin, problema ba rin ako na imo? Anong problema? Basta, gipahiyoman ta ka, nagsihay ko di mo,
Diba? Giagdata ka? Karap na kasi. O di ka? So what? Di ba? Grabe si Master ganun pala. Totoo yan. No big deal. Hindi siya dapat big deal sa inyo. As long as you did your part. Amen? Sabi, ay, tinutukoy lang naman ng Bible eh. Gawin mo ang party mo, gawin din niya ang party niya. Pag hindi niya ginawa, may pananagutan siya kay Lord. Basta imong part, ibuhat niyo. Amen? Kaya kung pansinon mo siya, dili ka pansinon, kano masakitan ka? Celebrity ba ka? Yan naman ang punto. Amen? Anong in-expect mo? Diba? Yung magpapansin ka, artista ka. Diba? Ganun lang. Okay, tuloy tayo. Sana umabot natin pinag-usapan. Ano? So, bring them to God. And God will provide. Siya ang mag-provide of tubag sa iyo. Amen. Now, let's go to point number 2. Renew your mind with God's truth. Sa datong buhaton, i-renew atong huna-huna. In times of nga na ganina, yung mga nanay anxiety attack, nanay mga kabalaka, nanay mga gihuna-huna, di may simong una sa imong kasing-kasing, sa imong huna-huna, nanay atake ang anxiety, ang buhaton nimo, renew your mind with God's truth. Basa ta sa Biblia, kung sa igingon niya, sa Roma 12, okay, chapter 2, yun siya. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit og nakapahimuot kaniya. So sa unang buhaton do nato, ipabag-o ang atong huna-huna. Diba? Ipabag-o hinon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna. So baguhon gyud ang atong huna-huna aron makabalota unsay insakto, unsay sayo, unsay makapahimuot sa Ginoo. Amen. So, mga disipulo sa buhaton, pabag-o atong pa-renew dayon atong huna-huna sa kamatuoran sa Dios. Sunod, Pilipos again. Philippians chapter 4 verse 8. O sa gingon, sa katapusan mga igsoon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo o angay daygon sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahong o halangdon. So, ikaw karon ang may diferensya kung naay makasulod nga negative na huna-huna. Kaya ang sugo sa Dios, sige siya, sa katapusan, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo, angayang daygon. So kita na yung magkarga sa itong huna-huna. Kung sa itong isulod, you are responsible kung unsay imong isulod. Kung magkarga kasi mo huna-huna mga negatibo, then negative din ang magiging resulta. Kaya sabi na rito, kinahanglan puno nato itong huna-huna o mga maayong butang. Angay daygon sa mga butang na matuod, ligdong, matarong, putli, matahong o halangdon. Muna ato isulod sa itong huna-huna. Ayaw pag-entertain o mga negative nga mga pulong, mga negative nga mga butang. Kay maghatod rapod na sa inyong kinabuhi og negatibo. Amen? Now, sabi niya, overcoming anxiety requires transformation of the mind. Pag na-anxiety attack, you can only overcome the attack kung imong usbon imong huna-huna. By filling out thoughts with God's Word, punay mong huna-huna og mga pulong sa Dios, we can replace the anxious and negative thoughts pattern with the truth of who God is and what
He has promised. Unsay atong hinumduman dayon? Ang imong hunahunaon pag naa na gani kay mga kabalaka, balik ka dayon dito sa pulong sa Ginoo. Unsa ang Dios? Unsa siya nga klase nga pagka-Dios? Ug unsa iyang mga saad sa atong kinabuhi bilang mga magtotoo niya? Dito mo'y baliki para katong mga negatibo nimong hunahuna, katong imong mga kabalaka makambyuhan og mga positibo nga mao ang pulong sa Dios. Now, life application. Develop a habit of meditating on scripture that speak to your specific areas of anxiety. Kini kadtong mga pulong nga makatabang nimo. Mga pulong nga tanang pulong makatabang man nato. Pero naay mga pulong sa Dios nga naga-remind din sa tuwa unsa ka maayo ang Dios. So dili karon mosulod ka na kaimportansya sa memory verse. Dapat na kay gi-memorize nga bersikulo. Nga kadtong mga bersikuloha sa panahon nga naa kay kabalaka, pag imong hunahunaon lang to nga pulong, ma-remind dayon ka nga maayo ang imong Dios. Nga wala ka pasagday sa imong Dios. Di ba? Nga naay nindot nga saad ang Ginoo sa imong kinabuhi. So, importante kaya nga memorize key verses, dayon siya diri, and passages that remind you of God's sovereignty, love, and power to bring peace in the midst of life storm. Kining bagyo, oran yun siya, kining mga life storm, muabot magyud astong kinabuhi. Ang atong buhaton is to prepare ourselves. Kung sa ta maka-prepare, memorize key verses. Diba? Timan nitong mga pulong. Asa may pulong sa Biblia? Paminaw mo. Asa yung mga pulong sa Biblia nga naga-remind din sa imo sa kamaayo sa Dios. Mo ito imong i-memorize. Mo ito imuhang timanan. Para sa panahon nga na kay kalibog, na ay anxiety attack, diba? Na nakasataas kayong bahin, tapos sa kahuna-huna kang gibiyaan ka, diba? Nakalimtan mo. Naadayon na ay kayo mahuna-hunaan nga pulong sa Ginoo nga mag-remind sa imuha nga wow, maayo di ang Dios. Wala ko gipasagdan sa Dios. Tao ra mamiyak pero ang Ginoo dili. Amen. Kubiyaan mga tao pero ang Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Nindot sa saad sa Dios. Nindot ba mga igsoon? Amen. Now, sunod, ingon siya. Point number 3. Rest in God's presence and promises. Pahulay diha sa presensya sa Ginoo o presensya og mga saad sa Dios. Psalms. Okay, sa Salmo ta 46. Verse 10. Anong sabi niya? Mingon siya, hununga ang inyong panag-away ug ilha ako nga mao ang Dios, ang labong pangulo sa kanasuran ug sa tibuok kalibutan. Unsay punto diri? Ilha nga siya ang Dios. Taliwala sa imong yatubang sa imong kinabuhi. Ilha ang Dios nga mao'y Dios. Amen. Ilha siya nga Dios. Ibig sabihin, walay laing makatabang nimo siya ra. Walay laing makatabang nimo aron makalampos ka diya sa imong sitwasyon kundi ang Dios ra. Ila siya nga Dios. Sunod nga bersikulo sa Matthew. Sige, kung say atong mabasa diha. Matthew 11. Okay. 28. Duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. So diri naay kanang giauhag tas Ginoo nga buduol ta sa iya, kung gikapuyan ka gibugatan ka, sabi niya duol kamo kanako. And then sa 29, isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako. Diri kayo nagkabikil ha. Usahay, sabi niya, isangon ang akong buduol sa Dios. Human way gibuhat, nag-question sa Ginoo, Lord, ingon ka muduol ko. Kumusta naman? Naa naman ko. Paminaw maayo, ayaw nyo kalimti ning sunod kanang verse 29. Ngayon sa verse 29, isangon ang akong yugo.
Ibig sabihin, niduol ka sa Dios na anak kay gipasan, tama? Tanggala sa gipasan nimo. Kung sa imong ipulig pasan, katong yugo sa Dios. Tama? Kaya sabi, saan mo ng akong yugo? Kung sa isunod buhaton, sunda ako. Ayun na mo pag-narita. Kasi niduol naman ko, Lord. Kumusta naman? Mura mag-kuhan ni, kanang unsa ni scam, di ba? Niduol na niya. Naapadaiwa na ito buhata. Unsa iwa na ito buhata? Una, natural, di ka makasangon. Kaya kung isangon ni mong yugo sa Ginoo, napakay gipasan, sa'y may tabo ni mo. Di ka puyan na gani kasi mong gipasan, dumagan mo pa. Ibutang sana. Tama? Wala kay problema, kalimtiyo sa lakaw ka simbahan, kung sa'y buhaton ni mo, kaya isangon ang yugo. O mag-worship lead ka, sa'y buhaton sa church, mag-gitara ka, o ikaw mag-inlo. Iba'y sangon ang yugo sa Diyos. Kung sa'y buluhaton sa Ginoo mo, ito imong buhaton. Now, ngayon, pagkatapos imisangon, yun siya, sunda ako. Kay malumo ako o mapaubsanon sa espiritu o makalahutay kamo. Saka pa ang saad nga, makalahutay kamo. Wala gyud gingon nga ihatag gyud ang imo, ang tubag sa imong gikinahanglan ha. Ang ingon, o makalahutay kamo. Humani mo buhat atong duha, saka pa ang saad nga makalahutay kamo. Mag-survive gyud ka. Wala po gingon na survive ka na talagang naatanan tong imong gipangayo or wala batanan, wala gi-mention niya. Ang gingon lang, maka-survive kami. Sunod, sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Yun ang nindot sa saad niya. Pili ka palisdan sa Dios. Amen? Pag muduol ka sa Ginoo, dili ka palisdan. Pag muduol ka sa imo isig ka tao, dungagan ang problema mo. Tinood din eh. Kinahanglan ka kwarta, di ba? Dool sa imo isig ka tao, di ba? Tubuan niya. Gidungagan ang problema mo. Pero dool sa Ginoo, pahimoyong sa ano. Huwag kay kwarta, di ba po yun? Di ba kay utang? Hello? Nakuha niyo? Gaan lang ang isangon sa Diyos. So, explanation. That true peace is found in the presence of God. Asa makaplagan ang tinuod nga kalinaw sa presensya sa Diyos. As we learn to rest in His love and trust in His promises, we can experience a deep sense of security and calm. Mahimong makabaton kag seguridad pag muduol ka sa Ginoo. Mukalma ka pag nakadungog ka sa saad sa Dios. Ituod na waday ko gipasagdan. Labi na kung mahuna-hunaan nimo kung unsa ka maayo ang Dios sa imong kinabuhi. Mukalma ka even in the midst of life challenges. Bisan unsa pa kalisod ang imong giagian. Basta muduol ka sa Dios, makabaton gyud ka og kalinaw. Mukalma imong kasing-kasing. Now in conclusion, anxiety is a common battle that we all face. But God has not left us to fight this war alone. Wala ta gibiyaan sa Ginoo nga atubangon kini nga giyera nga kitara. Through His Word and the power of the Holy Spirit, we can overcome anxiety. So naisaad nga dili ka masagdan. Pinaagi sa iyang pulong, pinaagi sa iyang balang espiritu, makalingkawas ka sa anxiety. Yan ang sabi. And find the peace that only Christ can provide. Let us be diligent in recognizing the source of our worries. Kailangan po, tanawon po ni mo susiha. Kinsa magyud ang tinubdan sa akong kabalaka. Nay, usahay nga ang naghatod-natod kabalaka, tao ra po. Di ba? Anong tao nga nga gibutang ni Lord sa tong tapan. Pwede po ang atong sitwasyon. Pwede po ang balatian, gapabalaka, unsa pa? Pwede po ang pinansyal nga mga pagpanginhanglan. So recognize your source of anxiety or worries
renewing your mind with God's truth. Pag na ng mga problema, na ng mga worries, atong buhaton, i-renew atong hunahuna. Gamito nato mga pulong sa Dios. And pahulay, resting in His abiding presence. May the peace of God, which transcends all understanding, guard our heart and mind in Christ Jesus. Diba? Walang lain makaprotekta sa imong kasing-kasing, sa imong hunahuna, ang Ginoo ra gyud. Amen. Natin nasabtan? Now, so, want to na punta sa ato ang workshop, no? Another 15 minutes.